At para rin daw sa mga gustong magsariling sikap, ang ilan gumagamit ng mga laruang for adults only. I repeat mga ka-wonder, for adults only. Ang mga tinatawag na sex toys ginagamit raw para mas ma-enhance ang sexual experience ng isang tao. Maraming klaseng uri ng sex toys. So may mga kategoryang gadgets, may mga clothes rin, may mga props. So lahat po ito ay under sa classification ng mga sex toys. Basta nagpapa-enhance sa sexual functioning or nagpapa-enhance ng physical body, yun ang mga gamit ng sex gadgets. I wonder, ano kaya ang tingin ni Juan sa paggamit ng sex toys? Para sa akin, hindi siya maganda. Kasi may mga effect kasi siya na hindi dapat nangyayari sa katawan ng isa. Self-satisfaction, siguro okay lang. Hindi ko yung gusto yung mga ganun. Kahit yung asawa ko, ayaw niya ganun. Pangit kasi yung ganun. Hindi maganda. Para sa aming pagtatanong, marami pa rin sa atin ang hindi bukas ang pag-iisip pagdating sa paggamit ng sex toys. Pero para sa 23 taong kulang na si Air, wala naman daw masama kung mag-eksperimento. Siguro medyo mas adventurous lang ako than the typical conservative Filipino. Plus, yung family ko actually very open. They don't restrict me with the things that I'm into. Like, normal lang para sa kanila. Accepted pa rin. Una niya raw na-discover ang ganitong uri ng mga laruan nang siya'y tumuntong sa legal na edad. Simula noon, nangolekta na siya ng iba't ibang uri ng adult toys na nakatutulong daw sa pagkilala niya sa kanyang sexualidad. Nakatutulong nga rin daw ito para maibsan ang stress na dulot ng kanyang trabaho. Halimbawa, masyado akong stress sa trabaho, I feel like wala na sa control ko yung mga bagay-bagay na nangyayari. Sometimes I would engage in a BDSM session as a dominant so I can feel like I'm regaining control and then get back to what I'm doing. Babalikan ko lang yung trabaho ko ng mas may confidence na kaya ko to. Sana raw, hindi husgahan si Air lalo na ng mga taong hindi pa nakasusubok o hindi sapat ang kaalaman tungkol dito. Kung sakali man na pagkatapos nilang pag-aralan, hindi pa rin sila pabor or iba pa rin yung paninindigan nila, then that's absolutely fine. I feel like we should just move forward from it and still treat each other with respect and kindness. Sa bayan ni Juan, hindi basta-basta nakapagbebenta ng adult toys at ipinagbabawal ang pagbenta nito sa mga bangketa. Pero dito sa isang lugar sa Maynila, madalas pa rin makakita ng mga ibinebentang adult toys sa bangketa. Isa sa mga nagbebenta rito ang 41 taong gulang na itatago natin sa pangalang Ryan. Hindi kasi ito, wala naman akong ibang trabaho kundi ito kasi yung mga mabenta po talaga kasi para sa lalaki. Sa 2 taon niya raw na pagbebenta ng sex toys, ang rambutan ring daw na nagkakahalaga ng 150 pesos ang pinakamadalas bilhin ng mga kalalakihan. Ito po yung tinatawag na jelly rambutan. Ito po pangkiliti po sa babae. Pero ang mas mahal na adult toy na ibinebenta ni Ryan, hindi raw nakadisplay sa bangketa at patago kung kanyang ibenta. Ang tinatawag na pilikmata ng kambing. Korteng singsing ito na literal na gawa sa pilikmata ng kambing. Isinusuot ito sa ari ng lalaki para bumagal ang daloy ng dugo at mas tumagal sa pagtatalik. Nagbibigay din ito ng kiliti sa kanyang katalik. Ang pilikmata ng kambing nagkakahalaga ng 450 pesos kada piraso. Kaya namin tinatago, mahal po yung puhunan nun. Pag nakakuha po ng pulis, sayang naman po yung puhunan. Kaya po namin tinatago. Pwede naman sila magtanong na kung mayroong pilikmata, tsaka namin lalabas. At maging si Ryan, aminadong gumagamit din ito. Masasatisfy doon yung babae. Sa pananaw ng sex therapist na si Rica Cruz, hindi man para sa lahat ang adult toys, wala naman daw masama sa paggamit nito.
Oo naman. Advisable gumamit ng sex toys kasi natutulungan tayo ng sex toys to explore our sexuality para malaman natin kung ano yung masarap para sa atin, what would satisfy us in terms of our sexual selves and sexual encounters. Pero syempre dapat mag-ingat pa rin. Una, dapat siguraduhin malinis ang mga ito bago at pagkatapos gamitin. Ikalawa, tiyakin kung ligtas ang material na ginamit sa produkto. Meron kasing mga sex toys na nabibili na hindi sila, yung materials na ginamit ay hindi dumaan sa mga pag-aaral, kaya pwedeng may mga toxic na materials na pwedeng makasama sa ating katawan. At ikatlo, dapat consensual o bukas sa mag-partner ang paggamit nito. Kung nakakasakit ka na ng ibang tao, then nagiging problematic na yung sexual behavior. Kunyari, meron kang sex toy, tapos bigla mo lang siyang ipapasok sa iba nang walang consent, then it becomes problematic. Ang 30 taong gulang na si Chris at ang 47 taong gulang na si Danny, mayroon mismong ipinalagay sa loob ng kanilang ari para raw mas maligayahan ang kanilang katalik. Ang tawag dito, bulitas, nakadala sa igawa sa plastic, metal o bubog. 27 taong gulang na daw si Danny nang maisipang magpalagay ng bulitas kasama ang mga kaibigan niyang mangingisda. Ang kanilang ginamit, bubog, mula sa bote ng soft drinks. Nagbasag ako ng bote, tapos binilog ko. Hinasa ko doon sa hasaan. Yun, hanggang bumilog siya. Pagkatapos nung bilog na, binabad ko siya doon sa rabing alcohol. Saka ito itinuhog sa kanyang ari. Ang partner ni Danny ng 10 taon, naliligayahan naman daw sa ipinalagay nitong bulitas. Parang rin siya, nakakayuti-isan, gano'n. 13 taong gulang naman daw si Chris nang lagyan siya ng bulitas ng kanyang mga kaibigan. Nagpalagay po ako niyan dahil nainganyo po ako sa mga friend ko na sabi nila na pag ginamit daw to sa isang babae, naghahabol daw yung babae o gano'n. So, para maniwala ako, sinubukan ko magpalagay. Ang bulitas naman na ginamit kay Chris, bubog mula sa bote ng alak na kinorteng parang kapsula ng gamot. Pinasok ito sa kanyang ari gamit ang pinatulis na toothbrush. Kasi pag una pa, medyo kapit pa sa balat din eh. Pag una yung pero habang tumatagal, hindi na siya kumakapit. Kung saan siya napipisil, doon siya tumatakbo eh. Ayon kay Chris, nasisiyahan naman daw ang kanyang mga nakakatalik. Pero sa huli, nasawi pa rin siya sa pag-ibig. Ang partner niya sa loob ng 4 na taon, ipinagpalit daw siya sa iba. Doon ko na-realize na hindi pala kailangan to para maging isang tunay na lalaki. Yung pagiging maalaga mo sa pamilya mo, kahit wala kang pera, basta kasama mo sila, okay lang. Ayon sa cultural anthropologist na si Nestor Castro, ang paggamit ng sex toy sa bayan ni Juan na unang nabanggit sa librong Sucesos de las Islas Filipinas na isinulat ni Antonio de Morgan noong 1609 nang dumating ang mga Kastila. Nakalagay dito na mga sinaunang kalalakihan naglalagay ng metal o ivory na kung tawagay sagra sa kanilang mga ari bago makipagtalik. Sinasabi doon sa librong yon na ang mga kababaihang Pilipina ayaw nilang makipag-sex sa mga asawa nila hanggat walang suot na sagra. Ito ay naka-incise, naka-embed doon sa ari ng lalaki. So, parang siya ang sinaunang bulitas. Gayunpaman, hindi ipinapayo ang paglalagay ng bulitas sa ari ng lalaki, lalo pat walang doktor ang pwedeng maglagay nito ng legal. Number 1 could be an infection. Number 2, it can give you pain kapag nag-i-erect yung penis mo. Masakit. So, hindi ka na nakakapag-perform ng maayos. Number 3, pwede rin naman siyang mag-cause ng erectile dysfunction. So, hindi na talaga magiging erect yung penis.